Oy, alas 10 na po ng umaga. Tinanghali po tayo ng gising. So, mayroon po tayo ditong papaya. Gagawin po muna natin at kahit tinula po, madaliin po nating lutuin para sa tanghalian mga kabiyahero. Ayan, medyo malambot na yung ating papaya. Bigay po ng ating kapitbahay. Umuwi siya ng probinsya po sa Laguna at may mga dala po siyang papaya pagbalik mga kabiyahero. Ayan, yung ating manok na titinulahin kahapon, nakaligtaan na pong lutuin. Kaya ngayon tanghali na lang po natin iuulam. Okay, mga kabiyahero, naihanda na po natin ang lahat. Seasoning, paminta, chicken cubes, luya, lemongrass, tanglad, bawang, sibuyas. Ayan po yung ating chicken, pero hindi po natin uubusin dahil dalawa lang po kaming posibleng kumain yan. Hindi ho paborito ni Gabs yung tinulang manok. At ito na rin po yung ating pitsay. Ito na rin po yung ating papaya, mga kabiyahero. So, nawawala yung sili. Saan ba napunta? Ayun! Nagtago po yung isang pirasong sili. Ayan, so, umpisa na po tayo. Magbuhay ng apoy! Ayan, patuloy po natin yung tubig sa ating kasirola para hindi ho tayo pitikan ng mantika. Okay, mainit na po yung ating kasirola. Lagyan po natin ng mantika. Yan, sobrang init. Bawasan po natin ng apoy. Next. Ilagay po natin yung ating bawang. Sibuyas. Luya. Ayun. Isang putsa ng bahagya. Pula-pulahin lang po natin yung ricado. Pag hindi po kasi maganda ang pagkakaluto ng sibuyas, mapanisin po yung ating niluluto. Madaling makapanis po yung sibuyas, lalo na yung puting sibuyas na ipinapatong sa pork chop o sa steak. Napakadali pong mapanis. Okay, kapag ganyang mapula na po yung ating mga ricado,
pwede na po nating ilagay yung manok. So, tansyahin lang po natin yung kayang ubusin. Sayang naman kung labis yung ating maluluto, hindi naman natin mauubos. Ayun. Okay, so ang isang paraan po para mawala yung lansa ng manok, huwag po muna kayong maglalagay ng tubig. Hayaan po muna nating matuyo yung sariling tubig sa katawan ng manok, doon sa meat mismo niya. Para maiwasan po natin yung paglangsa. Yan. Pwede na rin po natin dyan isabay yung ating hinugasang papaya dahil medyo matagal-tagal po itong lutuin. Yan, isabay na po natin ang papaya. Ayan. At hintayin po natin mawala yung sariling tubig doon sa chicken meat bago po natin lagyan siya ng tubig. Ayan. Pwede na po natin lagyan ng paminta. Ayun. At halo-haloin lang muna. Para hindi dumikit yung mga laman ng manok doon sa ating kaserola. Yan. Hintayin po natin mawala yung mga sagitsit ng tubig ng manok. Ayun, medyo okay na po siya. Wala na po yung sariling tubig sa katawan ng manok. Lagyan na po natin ng sabaw. Tayo na po yung magtansya kung gaano po karami ang ating isasabaw. So, depende sa ating mga membro ng pamilya kung gaano po ba sila kahilig sa sabaw. Yan. Kapag may sabaw na po, pwede na po nating isabay yung ating tanglad. Pwede po natin siyang lagyan ng seasoning. Okay. Pagkatapos, pwede na po nating isinod ang chicken cubes para lumutang po yung aroma ng chicken at magkaroon po ng mas matinding strong aroma yung ating tinola. Ayan. Pagkatapos, lagyan po natin siya ng asin. Ayan. Timplahan na lang mamaya kung kulang. At pwede na rin po natin ilagay ang kanyang sili. Ayun. So dahil may sabaw na po siya, nalagyan na po natin ng timpla. Pwede na po natin siyang takpan at hintayin hanggang sa kumulo. Ayan. Waiting time na po tayo. Okay, check po natin. Ayan, nagdagdag po tayo ng konting tubig. Napataas po yung ating timpla ng asin, kaya nadagdagan po yung sabaw. So, ang palatandaan po na pwede na po nating ilagay yung ating mga ginagamit na pitsay or talbos ng sili. Una po natin i-check. Kung luto na po ba yung ating papaya. Ayan, medyo matagal pong lutuin mabuti yung papaya kaysa doon po sa sayote. At kung luto na po yung ating meat. Ayan, so kung luto na po ang mga yan, pwede na po nating ilagay itong ating hinugasang dahon ng pitsay. Ayan. Iniiwasan po kasi natin na maluto ng husto, ma-overcook yung ating mga dahon na ginagamit. So yun po yung palatandaan.
Dahil ito pong pitsay or dahon ng sili, maluluto po yan sa sarili mismong init nitong sabaw kahit pinatay na po natin yung kanyang apoy, mga kabiyahero. Okay, saglit na lang po ito, maluluto na. Takpan natin saglit ulit. Ayun. Okay na po siya. Lutong-luto na po, mga kabiyahero. So, oras na lang po yung ating hihintayin. Alas 11:05. So, sakto na po ito para sa ating pananghalian. Okay, salamat.